kagabi breaking news. Itong tao ni Yorme na si Luis Joey Chua Uy ay nanalo diyan sa District 6 ng Maynila. Ang kalaban niya diyan si Benny Abante. Mantakin mo. Isang gabi lang dumaan. Idineklara ng COMELEC na nanalo si Abante at si Luis Joey Chua Uy ay disqualified idi umano. Tingnan natin kung ano yung nakasulat diyan sa aking nasa likuran, ha. Ang nakasulat diyan sa aking nasa likuran ay Order of Suspension of Proclamation. Ayan, member daw siya ng Sangguni hindi pala si Sia yan. Teka, saan na ba 'yun? Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Proclamation of respondent is annulled. Benny Abante is declared as the duly elected member ng House of Representatives. Dahil lang sa anong nangyari rito sa yung kanyang COC daw ay mali. Ang ina niyan, hindi ba? I mean, sasabi ko nga sa inyo, ang dami, mas madami na mga nakaupo ngayon sa gobyerno ang may mas matitinding kaso, pero nakaupo si Erwin Tulfo, ha? Si Erwin Tulfo nandaya ng kanyang citizenship. So kahit na hindi niya pangalan yung citizenship niya sa Amerika, nandaya pa din siya. Hindi nga hindi nga yan na-approve bilang DSWD secretary dahil questionable yung kanyang pagkatao. Dinugas niya yung kanyang pagkatao sa Amerika. Siya ay isang Amerikano. Ha? At kamakailan nga lang kaya nga siya nabisto dahil nire-renew niya pa yung kanyang citizenship. Habang tumatakbo siya bilang isang Erwin Tulfo dito sa Pilipinas, nagre-renew siya ng kanyang citizenship sa Amerika. Imagine. Tapos, may nagsampan ng disqualification case sa kanya, hindi dinisqualify nitong putang inang COMELEC na ito. Pinaupo pa, yan si Erwin Tulfo. O isa pa, ACT Teachers Party List nominee na si Franz Castro, convicted child abuser. Convicted child abuser. Hindi ba? Putang ina niyan, nakaupo pa, tapos nakakapagpetisyon pa. Nakakapag-gisa pa ng mga tao dyan sa Kongreso. Saan ka naman? Di ba? Sobrang garapal na to, Chairman Garcia. Saan ka kumukuha ng hiya, ng kapal ng muka? O ang hiya, hindi na ba nananalaytay sa balat mo? Kaya grabe-grabe itong ginagawa mo para sa demokrasya ng Pilipinas. Pinaglalaruan ninyo eh. Kaya sana, ako nanghihikayat ako na marami pa na mga kandidato, marami pa ng mga Pilipino ang magreklamo dito sa hayop na ito. Sobrang kapal ng mukha mo. Imaginein mo itong si Garcia, ito ay abogado ni Bongbong Marcos doon sa kanyang yung kanyang protesta noong 2016. Abogado niya to sa kanyang protesta at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapatunayan sa Presidential Electoral Tribunal, PET, na maipatunayan na may pandaraya noong nakaraang eleksyon. So with all the proof na may pandaraya, hindi sila pinakinggan. Tapos biglang noong nanalo si BBM. Nung biglang nanalo si BBM, pucha, yun na. Di ba? Hindi naman siya itinalaga ni Bongbong. Ang alam ko, ang nagtalaga sa kanya, diyan si Pangulong Duterte yata eh. Kasi umupo yan siya, mag-i-eleksyon ng 2022. Anong ginawa niya? Siguro, yung nakita niyang mga kabulastugan noon, ginawa nila. Kasi nga naman, hindi sila pwedeng sitahin. Yan na yung ginamit namin na prueba noon, hindi nyo nga pinakinggan eh. Tapos ngayon, yan din ang gagamitin nyo na prueba sa amin. Kasi makikita mo, nagulat talaga ako, nanalo si Bongbong ng ganung kalaki. Sobra-sobra overwhelming yung kanyang boto. Although nanalo din naman ng mas malaki pang boto si VP Sara, pero yun na nga yung sinasabi natin na supposedly ikaw ay nagpoprotesta noon. So dapat lahat ng mga nagpoprotesta ngayon pinakikinggan mo. Kasi naging experience mo or na-experience mo na ikaw ay nagsusumbong pero hindi ka pinakikinggan. So bakit ngayon ginagawa mo? Meron sila Respicio. Merong si Respicio na mga sinasabi tungkol sa eleksyon. Anong sabi nito ni Garcia sa kanyang nung huling tinanong siya doon? Ang hirap kasi sa social media niya ino-open yung mga issues. Pag sinagot mo kasi haba lang, sasagot din siya, sasagutin mo ulit, sasagot din siya. So mas maganda wag mo na lang sagutin. Hindi pwede yun, sir. Dapat lahat ng mga issues sinasagot mo.
Dapat lahat ng mga problema sinusolusyonan mo, dapat lahat ng mga hinaing tinitingnan mo, ikaw ang commissioner diyan eh. Kaya nga dapat talagang mayroon ding magsampa ng impeachment dito kay Garcia kasi kailangan matanggal ito. Itong darating na magkakaroon ng eleksyon ng barangay tsaka ng 2028, kailangan hindi na ito ang natin. Kailangan hindi na ito ang commissioner natin dahil kung itong commissioner natin as early as now ganito na yung pinakikita niya. What more pagdating ng 2028, presidential election yan, buhay ng Pilipinas at ng mga Pilipino ang nakasalalay dyan, mga bossing. Kaya dapat hindi natin tinutulugan yan. Importante ito. Itong pagkapanalo ni Benny Abante, sa totoo lang, may post si MJ Kiambao na noong nasa Congress daw sila nung huling hearing, nabanggit daw yata ito ni Abante. Hindi daw niya masyadong sineryoso, pero nabanggit na nga daw ni Abante na uupo siya. O kita mo nagkatotoo. Paano nangyari yan? I-post si MJ Kiambao, basahin nyo. Na nagulat daw siya nung nakita niya itong nangyari ngayon. Naalala niya, sinabi sa kanya noong sinabi sa kanya mismo di umano ni Benny Abante yung na siya daw ay uupo. Paano uupo, natalo ka? O tapos nalaman nila ganito. Hindi ba? Takin mo dahil lang sa mali sa kanyang dahil lang sa mali sa kanyang COC kung totoo man yan. Yung boses ng 6th District, putang ina dinisregard ng COMELEC. At ipinanalo nila yung hindi binoto. Saan ka naman? Yung ibinoto ng tao, putang ina hindi nila pinaupo. Tapos yung hindi binoto, yun ang inuupo nila. Sagad sa kagarapalan itong si Garcia. Akala mo ang bait-bait. Akala mo ang ayos-ayos magsalita. Pag nagpapaliwanag to, ang dami-dami niyang sinasabi para malito ka. Para magmukhang matalino at mukhang credible siya. Pero iba yung kanyang mga sinasabi sa ginagawa niya. Katulad na lang nung nakaraang eleksyon. Anong sabi niya? Nung wala pang eleksyon, ang sabi niya, sabay-sabay na mag-i-issue. Sabay-sabay na magbabato ng information itong mga makina mula transparency server, papunta sa mga servers ng media, ng ganito, ng ganyan. Sabay-sabay. O, ganon. Hindi pa pwedeng may delay. Kailangan sabay-sabay, mabilis. Ganito, ganyan. O, ito na. Eleksyon na. Putsang ina, 1 oras kalahati na nakalipas, hindi pa nagbabato ng impormasyon. Tapos biglang sasabihin niya, hindi kasi nililinis muna. Para pagbato, malinis na. Anak ng tinapay yan. So iba sinasabi niya bago mag-eleksyon, putang ina, hindi pa nga siya nasisingil tungkol doon. Wala bang magsasampa ng kaso dito sa hayop na ito? Sobra sinungaling nito. Gamitin ninyo yung mga TV interviews niya dahil ang dami nitong ipinangako, ang dami nitong dinemo na hindi nangyari nung actual na eleksyon. Kaya dapat talaga ulitin natin yung eleksyon na yan. Kahit gumastos ang Pilipinas. Putangin na yan, kahit gumastos ang Pilipinas. Total naman, ninanakaw nyo lang naman yung pera ng bayang Pilipinas. Mano ba naman yung magka-eleksyon tayo ulit para magkaalaman? Putangin na. Imposible na matalo itong mga kandidato ng Duterte. Nakita nyo naman, yung Duterte youth nga nag-number 2, si Bongo nag-number 1, si Bato number 2. Tapos yung mga kasamaan nila natalo. Ang inang yan. Dapat talaga mag-conduct ng investigation. Mag-conduct ng investigasyon itong Senado. Lalong-lalo na ito si Marcoleta. Lalo na sinabi ni Marcoleta na napakarami daw pera nitong hayop na ito sa ibang bansa. Oo, na tila mo, according to Marcoleta, parang doon sa report ni Marcoleta noon, pinagkakakitaan talaga nito yung kanyang posisyon dyan sa COMELEC. Tingnan ninyo maigi. Oo, Chairman Garcia, ang dami naman kasi, sobra-sobra naman to. Ang dami mo naman kapalpakan na ginawa sa loob lamang ng ilang buwan. Hayop naman, walang kapatawaran to. Dapat talaga yung mga ganito, sinusunog ng buhay. Dahil sobra-sobra pag yurak ito sa ating demokrasya. Napaka-importante ng ating boto. Hindi nga natin pinagbili, putang ina niyan. Kung alam ko lang, di sana pinakinabangan kong dadayain nyo lang pala yung aking boto. Di sana, puta, ibinenta ko na. Hayop ka talaga. Ganun din pala. Mantakin mo Kaming mga vlogger, panay ang sabi namin, parang awan nyo na, wag nyo nang ibenta yung mga boto ninyo. Bumoto kayo ng tama. Galit na galit mga Pilipino. Tangina, hindi nagbenta ng boto. Anak ng tinapay, tapos dinugas nyo lang. Hayop ka. Wala kang puwang sa Pilipinas.